In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, may isang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kilalanin niya? Asawa sa muling pagkabuhay. Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na bababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi na mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Miyerkules ng 9 na linggo sa karaniwang panahon at pagunita kina St. Charles, Wanga, at mga kasamang mga martir. Sa Ebanghelyo ngayon, sinubukan ng mga Saduseyo na lituhin si Jesus tungkol sa muling pagkabuhay. Akala nila ay kaya nilang ipakita na walang buhay na walang hanggan. Ngunit
Malinaw ang sagot ni Jesus. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Napakaganda ng mensaheng ito para sa ating panahon. Maraming tao ngayon ay parang nabubuhay na walang pakialam sa Diyos. Na parabang hanggang lupa lamang ang ating buhay. Ngunit bilang mga Romano Katoliko, naniniwala tayo na ang ating buhay ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang ating destinasyon ay ang makapiling ang Diyos magpakailanman. Sa unang pagbasa sa Timoteo, pinaalalahanan ni San Pablo si Timoteo, huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon. Napakahalaga nito ngayon. Minsan, mas madali pang i-post ang latest chismis kaysa magbahagi ng salita ng Diyos. Mas mabilis pag mag-comment sa political issue kaysa magdasal ng rosaryo. Ngunit bilang Kristiyano, tinatawag tayo na maging matapang sa pananampalataya. Halimbawa, may mga tao ngayon na kapag panahon ng kampanya ay parang santo kung ngumiti. Lahat yayakapin, lahat kakamayan, lahat mamahalin. Ngunit kapag nanalo na, minsan pati aircon, wifi, at serbisyo ay parang nawawala na rin kasama ng mga pangako. Nakakatawa man pakinggan, pero paalaala ito na ang kapangyarihan ng tao ay pansamantala lamang. Ang posisyon, yaman, at impluwensya ay lilipas. Ngunit ang paggawa ng mabuti at katapatan sa Diyos ay may gantimpala hanggang buhay na walang hanggan. Halimbawa ng mga santo, si St. Charles Wanga at ang kanyang mga kasamang martir, ay hindi ikinakahiya si Kristo kahit kapalit pa ang kanilang buhay. Pinili nilang maging tapat sa Panginoon kaysa sumunod sa kasamaan. Gayun din, sina Saint Lorenzo Ruiz, na nagsabing handa siyang mamatay para kay Kristo. Si Saint Pedro Calungsod, na naglingkod na may kababaang loob. Si Saint Mother Teresa, na naglingkod sa mahihirap ng buong pagmamahal. Ano ang dapat nating gawin bilang mga Romano Katoliko? Magdasal araw-araw. Dumalo sa banal na misa tuwing linggo at kung maaari ay mas madalas.
mangumpisal ng regular, magpatawad sa nagkakasala sa atin, magbahagi ng salita ng Diyos, maging mabuting halimbawa sa pamilya at komunidad. Huwag ikahiya si Kristo sa salita at gawa. Kapag tayo ay nanatili sa pag-ibig ni Kristo, nagiging ilaw tayo sa isang mundong puno ng kadiliman, galit at pagkakahati-hati. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, salamat sa iyong salita at nagbibigay sa amin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang hindi namin ikaw ikakahiya sa anumang pagkakataon. Ipinagdarasal namin ang kagalingan ng mga may karamdaman sa pisikal, emosyonal, mental at espiritual na kalagayan. Lalo na sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, Cecilio, at ang buong aming pamilya. Gayon din ang lahat ng nakababasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng mga pari, mga relihiyoso, mga obispo, ang aming Kura Paroko Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV sa kanyang pamumuno sa simbahan. Basbasan mo ang pamahalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., at lahat ng bansa sa daigdig upang manaig ang katotohanan, katarungan, at kapayapaan. Ipinagkakatiwala rin namin sa iyong habag ang mga yumao, lalo na sina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw. Sa pamamagitan ng makapangyarihang, pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit, at kapahamakan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Hesukristo, na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!